Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong tampok natin sa araw na ito ay tungkol sa isang taunang binata na nabigyan ng second chance para makabalik sa nakaraan. Ang buhay kabataan ng bida nating si Natsuki ay puno ng kabiguan, ligwak ang pormahan, walang mga kaibigan, at binasted pa ni crush matapos mag-confess. Ganun pa man hindi pa dito nagtatapos ang kwento, matapos bigyan ni Lord ng chance bumalik sa nakaraan. Dito iikot ang ating kwentuhan, sa kung paano binago ng isang talunan ang mapait na kapalaran sa buhay kabataan. Umpisahan natin ito sa silid kung saan napapaisip ang binata sa mga kabiguan sa nakalipas. Habang nanonood ng sikat na movie kung saan ang bida ay nag-time travel para mapasagot si crush, napaisip ito kung paano kaya kung mangyari din iyon sa kanya. Noong high school ay minsan na siyang iniwan ng kaibigan, at ang kabuuan ng high school life ay masasabing walang kulay. Bagamat nagawang makapagtapos ng college at makakuha ng disenteng trabaho, hindi nito maiwasan isipin baguhin ang buhay kabataan lalo nang maalala ang pagbasted ni crush. Dito na ito napadasal na kung maaari ay makabalik sa nakalipas, at sa paggising kinaumagahan ay nagulat na bumalik sa chubby na sarili. Sunod nitong nakita ang kapatid na si Namika sa junior high uniform, gayong magka-college na dapat. Tinanong nito ang kapatid sa petsa, at nang muling tingnan ang kalendaryo ay dito nakumpirma na bumalik siya 7 taon sa nakalipas. Dahil dito, hindi nito mapigil ang magulat at hindi maniwala sa mga nakikita. Sa una ay iniisip nito na panaginip lang o nasobrahan sa anime, kaya muling humiga at umaasang paggising ay babalik sa normal ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang oras, dumating ang nanay nito at masayang binati ang binata dahil kakagraduate lang sa junior high. Sa sandaling ito, saka palang tinanggap ng binata na talagang bumalik siya sa nakaraan. Kasunod nito ay pinakalma ang sarili, desidido na hindi sayangin ang binigay na pagkakataon para baguhin ang teenage life. Sa puntong ito ay ibubuhos na ang lahat para walang pagsisisi, at itatama na ang mga pagkakamali sa nakaraang buhay. Dahil 1 buwan pa bago ang pasukan, inayos nito ang sarili at sinimulan sa matinding takbuhan at ilan pang mga ehersisyo. Inaraw-araw ito ng binata at maging ang ligwak na pormahan ay sinubukan din level up. Dahil dito, gulat na gulat ang kapatid nito dahil gwapo na at brusco pa, maging ang kababata nitong si Mayori matapos magkasalubong sa oras ng jogging. Nagkaroon ng mga ito ng maikling palitan at napag-usapan na pareho sila ng eskwelahan na papasukan. Sa kabila nito, hindi pa din kumbinsido ang bida natin na pogi siya, kaya kahit sa kabila ng mga chicks na patay sa tabi ay kabado ito sa unang araw ng pasukan. Maya-maya, dito na nito nakita ang sweetheart na si Hakari kaya tinamaan ng lintik, pagkat busted ang inabot dito matapos mag-confess noon. Matapos ang romantic encounter ay natawag ang pansin ng dalaga ng kaibigang si Nanase, at saka nangako ang binata sa sarili na gagamitin ang teknik ng romantiko para mapasagot ito ngayon. Gaya dati ay magka-section ang mga ito, nang biglang matawag ang pansin sa ingay ng 3 estudyante na dati niyang mga kaibigan noon. Kasunod nito ay nagpakilala ang binata at pinasundan naman ni Raita. Nang si Tatsuya na ang nagpakilala ay kabado ito, dahil ito ang lalaking pumutol ng pagkakaibigan nila noon. Ganun pa man, ngayon ay hinangaan nito ang pangangatawan ng binata, at nagtaka matapos nitong sabihin na di kasali sa sports club. Nang bigla, hinawakan ni Sakura ang abs nito dahilan para mapinsala ang ating bida. Pagkapasok sa paaralan ay agad nakita ni Sakura si Hakari na nagresulta para magtipon ang lahat. Matapos mapag-usapan kung saan nag-junior high, formal nagpakilala sina Nanase at Hakari na mag-best friends. Sinabi ni Nanase na si Hakari ang pound for pound dati sa ngalan ng kagandahan sa eskwelahan, pero nahiyang tinanggi naman nito. Nagresulta ito para matahimik ang klase, sa kabaman at ang binata na mukha yatang di mo pwedeng sabihin na hindi ka maganda, dahilan para kiligin ang dalaga at makapuntos dito. Nang oras na para magpakilala, naalala ng binata kung gaano kaligwak ang tirada noon kaya nais iyong ibaon na sa limot. Pagkatapos ng klase, nag-ikot-ikot muna ang grupo sa eskwelahan para sumali ng club hanggang sa makita ng binata si Mayori. Nag-aalala ang binata na baka ibunyag nito ang pagiging nerd, habang agad namang nagda-moves ang dalaga kay Raita na naging first name basis kaagad. Nagkulitan ang magkababata hanggang sa makiusap si Mayori na tulungan sa Raita niya, at bilang kapalit ay tutulungan ang binata kay Hakari.
Makalipas ang ilang linggo, mabilis naging matatag ang band ng grupo at nagkasundo ang mga ito na lumabas kinaumagahan. Kasunod nito, pinuntahan ng binata ang crush sa locker at nag-alok na sabay na silang umuwi. Alam ng binata na sa araw ng Biyernes ay mag-isa itong uuwi, dahil may extra lesson ang best friend nito. Isang linggo itong nagmatsyag para lang maisakatuparan ang The Moves, kaya baka naman may nakarelate sa inyo dyan. Habang naglalakad, napatanong si Hakari sa plano kinabukasan sapagkat busy ang lahat at walang napagkasunduan. Nagmungkahi si Natsuki na pag-usapan na lang online, at dahil wala pang group chat ay nagkasundo na gumawa ng isa. Napatanong ang dalaga sa magiging pangalan noon, sinabi ng binata na Hashimiya Fan Club subalit ayon dito na weird iyon kaya ang cute ng moment. Sinabi ng dalaga na Natsuki Fan Club na lang, at nang sabihin ng binata na walang fan ay ngumiti ito dahil alam niya. Sa huli, nagkasundo ang mga ito na Natsuki family na lang, kung saan kinunan ng dalaga ang binata pang profile doon. Dahil sa naisahan ginantihan ng romantiko ang kanyang romansa at kinunan din ito. Matapos kapwa mapinsala, lumapit ng bahagya ang dalaga para sa isang selfie na nagpakilig sa binata. Dahil dito, baman at sinanase na maaga pa para maglambingan. Pagka-uwi, napatawag si Mayori sa binata na kinuha pa ang number nito kay Namika, para lang makahingi ng tulong mapasagot ang write niya. Nagkasundo magkita ang mga ito, kung saan pagkarating ng binata ay try na stalk agad ng kababata dahil sa baduy na pormahan. Nahihiyang ngumiti ito, dahil tracksuit lang ang disenteng damit na meron dulot ng pagiging Yutako nerd. Mula dito, sinabi ng binata na tutulungan ito kay Raite sa isang kondisyon, at iyon ay ang samahan mamili ng damit para hindi magmukhang kawawa sa lakad ng grupo bukas. Pumayag ang dalaga at matapos makapamili ng damit ay pinasalamatan ito ng binata. Ayon sa dalaga na wala iyon lalo't siya rin lang ang makatutulong dito, kaya mas mabuti kung magiging formal na partner in crime sila. Sinabi nito na bilang kapalit sa pagtulong ng binata para makuha si Raita, ay tutulungan itong maging smooth ang romantic route. Sa araw ng hangout isa-isa pinakita ang pormahan ng bawat isa, at salamat kay Ate Mayori at dinagmukhang takmol ang ating bida. Habang naglalakad medyo asiwa ang binata sa suot, kaya pinuri ito ni Crush pampalakas ng loob. Sinabi ng binata na cool din ito, ngunit napatanong na ba't cool hindi cute kaya akala nito na mali ang tirada. Sa kabutihang palad ay nais lang magpa-cute ng dalaga, kaya hay nako napinsala agad ang binata. Pagkarating sa sports gym ay table tennis ang unang game, kung saan pinagmalaki ni Hakari na magaling dito. Hinamon ito ni Tatsuya ngunit tumanggi dahil natakot, kaya sa huli ay si Sakura ang naging kalaban nito. Lakas loob nag-request ang binata sa crush na sila na lang ang maglaban, at agad naman pinayagan nito na nagpa-cute pa. Samantala, si Raita at Nanase naman ang magkalaban at nagkasundo ang mga ito na magkaroon ng tournament. Sa pagsisimula ng laro ay hindi makatama ang cutie at nagpalusot na off-night lamang siya. Tinanggap ito ng binata sa una, subalit habang tumatagal ay napagtanto na hindi talaga ito marunong. Dito na sumingit si Nanase na sabihin ng binata ang totoo, at nang gawin nga nito ay nagpipilit pa din ang dalaga na marunong. Ayon kay Nanase naligwak talaga sa sports ang bestie, dahilan para magtanong ang binata kung ito ang nagmungkahi na pumunta dito. Pa-cute nito na gusto ang sports maski ligwak dito, kaya enjoy ang binata sa cuteness overload. Nagpatuloy ang laro kung saan lahat lalaki ang nanalo sa first round, habang natalo ni Raite si Natsuki sa second round. Sa finals ay marami pang sinasabi si Tatsuya bago ang laro, subalit sa huli ay natalo ito pagkatapos ng matinding sagupaan nila ni Raita. Agad nagmungkahi si Tatsuya na lumipat sa ibang laro, na medyo nagpakaba sa binata dahil gusto na sana magpahinga. Sinabi ni Sakura na pabayaan na lang ito na sinang-ayunan ni Raita at Nanase, sinabing ang close friendship ay hindi na nagdedemand ng pakikasama. Dahil dito naisip ng binata na hindi pa nagkaroon ng ganun katatag na koneksyon maliban sa pamilya. Kasunod nito, may pakampay ang mga ito para sa mas matatag na pagkakaibigan. Nagkaroon ng kulitan ang girl powers kung sino ang cutie, habang pinuri ni Raita ang binata na nakayanan silang sabayan sa laro kahit hindi atleta. Sinegundahan ito ni Sakura at Tatsuya na nag-alok na sumali ito sa sports, subalit sagot nito na mas prioridad ang maghanap ng part-time dahil walang pera. Mula dito,
Nagtanong si Nanase kung gusto nitong tingnan ang pinagtatrabahuhan sa malapit na kinagulat ni Hakari. Binunyag ni Nanase na wala pang pinagsabihan kahit sino, sinabing sa Maris Cafe nagtatrabaho na napuntahan na minsan ni Sakura. Ayon dito na mataas ang pasahod at mabait ang boss, sabay tanong sa binata kung gusto nito, sinabing pupunta muna doon at saka pag-iisipan. Nang bigla naramdaman nito na nagselos si Hakari, na sinabi ngayon sa bestie na madaya ito dahil di pinaalam sa kanya pero kay Natsuki goods agad. Nag-akala ang binata natin na baka dahil type siya ng bestie ni Crush, subalit nang sabihin nito na timing lang ang pagsabi ay ligwak ang assuming. Nang lumabas si Natsuki para kumuha ng tubig, biglang lumapit si Raita at nagtanong kung ayaw nito kay Tatsuya. Natigilan ang binata bago nagtanong kung ba't iyon ang palagay ng kaibigan, sinabi nitong matatag na ang samahan subalit ni hindi pa ang mga ito nakita mag-usap ng personal. Nagtaka ang binata na malayo ang kaya nitong basahin, saka tinanong si Raita kung ano ang tingin nito sa kanya. Ayon dito na mukhang takot ang binata kay Tatsuya, inamin nito na parang ganoon matapos ang alaala ng pagputol nito ng pagkakaibigan nila noon. Ganun pa man, pinaliwanag nito na hindi kasalanan ni Tatsuya at sisikapin ayusin ang samahan nila, nag-request na kung maaari ay wag na itong sabihin sa iba. Pumayag si Raita at sinabing curious lang naman pero walang balak makialam sa buhay ng iba, at binigay ang tiwala sa binata na maaayos nito ang kanilang gusot. Dahil dito, napahanga si Natsuki at napagtanto na hindi lang sa looks naloloka ang kababaihan dito, kundi dahil sa may likas na kabutihang loob din. Matapos ito ay tinungo ng grupo ang basketball court kung saan muling naalala ng binata ang nakalipas. Sa pagpasa ni Raita ng bola, dito na naalala nito ang panahong nagpa-practice mag-isa kahit di kasali sa starters noon. Maging sa college ay nagpatuloy ito sa pag-shoot ng bola, kaya kahit nag-aalangan sa una ay pumasok ang tira dahil naramdaman na nasa zone siya. Nakascore ito sa puso ni Crush habang napanganga ang iba, at sa pagpasok ng ikalawang tira ay nagpasalamat na pinalakas ang katawan. Automatic naging fangirl si Sakura nito kaya napinsala naman agad ang mahinang nilalang, na inalok ng fangirl na sumali sa basketball club ni Tatsuya. Natigilan si Tatsuya sandali, bago sabihin na nais munang subukan ang galing nito sabay hamon ng one-on-one. Agad tinanggap ng binata ang hamon para malampasan ang trauma noon, at sinumpa na tatalunan si Tatsuya sa duelo na ito. Dalawa agad ang cheerleader ng binata kaya nainggit ang isa, habang sa isip nito ay kailangan ma-impress si Hakari anuman ang mangyari. Sa nakaraan ay lagi itong nakatingin sa galawan ni Tatsuya at nagsanay, kaya naman ngayon ay nagpamalas ng deadly crossover na talagang nagpagulat sa madla. Nang si Tatsuya na ay alam na nito ang galawan kaya natapok ang bola, dahil naging practice mate noon nito ng 3 taon. Alam nito na hindi kaya si Tatsuya kung third year na, subalit ang first year na version nito ay walang palag sa Uncle Drew move na ito. Dahil 1 point na lang talo na, tinodo na ni Tatsuya at mabilis na ka-score ng puntos. Sa kabila nito, tumingin lang ang binata sa Crush para kumuha ng lakas ng loob dahil determinado manalo sa laro at sa puso nito. Sa nakaraan ay marami itong kapalpakan pero ni isa ay walang naglakas loob na i-bully siya. Iyon ay dahil sa kanilang team captain na si Tatsuya na naging tagapagtanggol nito. Ito din ang dahilan kung bakit kahit paano ay di naging ganun kasama ang teenage life, kaya nagpapasalamat pa din dito ng lubos. Agad nitong natapik ang bola at saka nagtapatan para sa kanyang winning shot. Ang dahilan ng takot nito kay Tatsuya ay dahil sa sobrang galing nito, na sa layo ng agwat ng kanilang talento ay naisip na di karapat dapat maging kaibigan nito. Ngunit, sa pagkakataong ito ay determinado na i-close ang gap, talunin ito at maging tunay na magkaibigan. Dahil malayo ay agad pamukol ng 3 ang binata, at sa pagpasok noon ay napagbayad ang mahinang depensa ng ace player. Napangiti si Hakari kasabay ng iba pa, habang di napigilan ni Sakura ang pagiging fangirl. Lingid sa kaalaman ng lahat, dito din pala magsisimula ang rivalry ng dalawa sa pag-ibig.